Yung mastermind hindi pinapakita, usually may question mark. Pero alam na ho ng taong bayan kung sino mastermind. Inihintay lamang nung taong bayan, yung leader magsabi, alam mo, nagkamali ako, pinirmahan ko yung budget. Alam mo, nagkamali ako, discretionary ko yan. Alam mo, nagkamali ako for later release, inaprubahan ko. At kung titignan niyo yung sinabi ni Congressman Toby Chanco, naalala niyo yung sinabi na, ilang bang bahay ang gusto mo? Ilang bang kabyar ang gusto mo makainin? Ilang bang sasakyan? It was the President asking those questions to the Speaker. Ngayon, ibabalik ko naman doon sa, nag-release ka ng 12 kontratista. Yun ay part ng diversion. Kasi kinontrol nila yung development ng narrative na yon. Dito lang tayo sa 12 kontratista. Hello, bakit yung 12 kontratista? At pag tinignan mo ulit, dito lang tayo sa Bulacan. Kaya hindi ko maintindihan bakit Bulacan ang ginawa niyong example. Bakit probinsya ko, Oriental Mindoro, ginawa niyong example? Bakit walang kaso? Di ba walang kaso yung mga politiko doon? Ang mga district engineers na ang naipit. Ang tanong ko, ba't hindi sinama ang Ilocos Norte? Kaya tinatanong ko yan sa BFF ko. Kayo rin sabi na hindi, siya ang nagdala ng anti-corruption, siya ang nakipaglaban, siya lamang ang presidente. Hindi ba dapat kung ikaw ang presidente, unang mong titingnan sa distrito mo? Sino ang hindi nila sinasabi, most of the ghost projects are in Ilocos Norte. Done by a mayor he supported in 2025. Kalaban sa pinsan niyang si Michael Kion. Tapos pag kinumpare nyo, nag-donate rin pala yun. Oo, ganun din yung sitwasyon ni Senator Escudero. So kung may nag-donate, at lahat naman ho ng kontratista, nag-donate yan sa mga kandidato. Yun ho yung realidad ng politika natin. So kung ikaw ipipick mo lang ito, at ito excuse, hindi ba may pinapaboran ka? So kung titingnan nyo ho yung mahiya naman kayo campaign. Nung ginawa yung mahiya naman kayo campaign, it was to deflect, ialis ang ilaw sa presidente at ituon sa iba. Kaya nga yung mga politiko nagbubulong-bulungan hanggang saan ba tayo? Baka umabot sa atin, no? Kaya ako, doon na lang sa probinsya namin, hindi ho ba yung napunta kay Arnan Panaligan ay isang parking na hindi niya alam, pero ginawa ng district engineer? Bakit to? Saan mo natin nakuha yung impormasyon na yun? Si Congressman Toby Chanco, nagsabi, parking Sagasa. Galing sa kanila yun. Ako yung nagtrabaho sa Kongreso, ngayon ko lang ko naririnig yan ng parking at Sagasa. Parking, walang pakialam ang congressman, nakapark lang doon, kikita ka ng 3%. Sagasa, sasagasaan ka doon para kung anong project na gusto. So hindi ho totoo yung mga sinasabi na si Presidente nga ang nag-umpisa nito eh. So ang tanong ko, kung si Presidente nag-umpisa, hindi ba si Presidente rin ang pumirma ng budget? Hindi ba sa implementation ang Presidente ang nag-direct sa DBM? Ilabas nyo na yung Notice of Cash Allocation. Ilabas nyo na yung SARO. Diba? May karakter dun sa Blue Ribbon na sinabi nakakuha ng 100 million I think or larger, pumunta lamang sa kalihim ng DBM. Na-issuehan ka agad ng Notice of Cash Allocation. Ang tagal ho noon bago lumabas ang Notice of Cash Allocation. So, ako, ang sinasabi ko lang, doon sa tanong ni Rob, ang taong bayan ho hindi tanga. Para ka kumuha ng rating na gano'n, 48% kasama ang Presidente, 78% si Speaker Martin. Ano mo nagsasabi noon? Alam ng taong bayan kung sino yung mastermind. Kaso, karamihan ng gumagawa ng link analysis, natatakot ilagay din yung picture. Kasi baka mamaya sedition, no? Inciting to sedition. So yung mga gano'n, wala ka naman sinabi, nilagay mo lang yung mukha. Kaya sabi ng iba, hindi lagyan lang natin ng question mark. Forever hindi natin malalaman yon. Pero alam natin yung budget. Kaya ngayon itong GAA 2026, mahirap yan i-roll out
Dahil ingat na ingat sila. Malinis sa papel, pero sa implementation, magkakaroon ng problema. Bakit ho? Napakataas ho ng MAIC, napakataas ng AIX. Okay? Kung tapos, abay nakita ho nyo ang DepEd, 1.7 trillion. Anong ibig sabihin yan? Ang school building na kay Secretary Angara. 22 lang ang napagawa mong school building sa isang taon. Paano mo mapupunan yung 170,000 gap? So marami yung tayong kailangang bantayan, lalo na dito sa 2026 kasi i-implement. Ako lang, Rob, ang parati kong call sa Supreme Court, desisyonan nyo na ho yung 2025. Sabihin nyo ng unconstitutional. Kasi ang dami ng evidence na unconstitutional, hindi ko maintindihan ba't ang Supreme Court ayaw gumalaw dun sa usapan na yun. Kasi yun, accountability issue rin yun. Biro mo nawawala, 1.7 trillion for the past 3 years. 1.7 trillion. Imagine nyo yun kung ganong kalaking perang nawala. Grabe. How do you feel about it as an ordinary citizen, Macpen? Nakakatawa. Hindi na ako nalulungkot eh. Sanay na ng Pilipino malungkot eh. Dahil talaga yung, alam niyo yung salitang kalye, ako batang Santa Cruz eh, Maynila. Laging sinasabi, ang Pilipino, pinangangakuan, ito mga spoiled brat to, gusto niyo pa matupan? Di po ba? Kaya nga ang nakakatawang senaryo sa ating mga Pilipino, mas nauunan nating malaman, tayo mga simple mamamayan, ang katotohanan hanggang nagbubulag-bulagan pa yung mga ilan-ilan. At ito pa, kayo na rin nagsabi, di ba, Prof? Alam naman nila kung sino identified, pero walang pangalan. Parang blind item. Pero itong mga marites na nasa harapan natin, alam nila kung sino. Alam niyo ba? Ha? Yun nga po ang nakalulungkot na part. Pero hindi na tayo malulungkot. Kasi masama eh. Lagi tayong malungkot. Diba? So this time, kailangan manawagan tayo sa mga matatalinong tao na kasipil pa rin ang Pinoy. Bakit? Tumatagal. Yung sinasabi nilang, yung mga marites yan. Diba kahapon yun? Saan ka nakakita nagre-reklamo siya? Official ka. Tapos nakaupo ka, pagpunta mo sa departamento kung saan ka nag-file ang kaso. Nakaupo siya sa upuan ng pinaka-hepe ng departamento. Pumunta NBI. Si Claring. Diba? Si Claring. Hindi ko po alam yan. Ay baka yung best friend ko yun ni Kamalutik niya. Nagpa-NBI. Yung nagpa-NBI. Nagpa-NBI. Oh, kita mo sabi ko sa'yo. Alam mo, malaking bagay na dito yung mga yan kasi nagkakaroon tayo talaga ng guide. Diba? I did not name names I did not mention any names, but thank you, baka tama yung sinabi nyo. Tanong natin sa best friend. Anyway, katabi ko po yung kanyang BFL, Kamalo, baka gusto nyo susunod. Ay, hindi. Alam mo, ang problema, hindi namin ito linabas, but we did a correlation study between the fall of the trust of the President from the time my BFF became the spokes. There is a direct correlation. Tuwi siya nagsasalita, umuusad. Tuwi, lahat ng banat niya, umuusad ang Pangulo. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, ano ba itong ginagawa ninyo sa institusyon? Kasi ako, institutionalist ako eh. Katulad nung nagsalita si Colonel Odi, no? Institution. Pag binasa niya yung sinabi niya, wala naman siyang sinabi mag-resign ka. Kala ko nga, nung nabasa ko, sobra na, bakit wala yung pangatlo? Tapos yung una niyang sinabi doon na allegiance to the Constitution and to the Armed Forces of the Philippines. So anong kaso? Tama yung sinabi ni General Garcia eh. Anong kaso? Clear siya doon. Sabi ko, magaling ang nagsulat nito kasi linagyan ng personal. May more doon personal. Withdrawal. Hindi nga niya sinabi President Marcos eh. Mr. Marcos. Diba? So, yung makikita mo that it is a personal statement, hindi bumalik siya, hindi niya sinabing naka-uniforme siya,
Yung respeto doon sa sundaluhan na andon. So ano yung pagkakamali niya? Parang yung pagposas kay General Pokis. Anong maling ginawa niya? Pero mo yung pamilya galing sa bakasyon, paglabas mo doon sa tube, na andun na yung mag-aaresto sa'yo at pinusasan. Ha? At imbis na dalhin sa korte para maibalik yung warrant, idinaan muna sa krame para magpiano. How do you treat? Bakit natin tinatrato ang mga opisyal natin ganon? Kamaan ka pa. Yung isa, reterino. Yung isa, active. So ang tanong ko dito sa administrasyon na ito, ganun ba ang tingin nyo sa mga taong nagsilbi? Itong si Colonel Odi yata malapit na mag-retire. Retiring ng May 21 or May 12? Oo. Pero mo, at pag tinignan ho nyo yung background ng tao, maa-amaze ka. Kasi talagang tinuturuan yung future soldiers, pagkatapos makikita mo kung saan siya galing, kung saan siya nakipaglaban. Ha? Nandun pa sa UN Peace Forces. Hindi ordinaryong tao si Colonel Odi para nyo ganyanin. Ngayon, dun sa mga iba na pumupukol na meron namang ibang mga kasundaluhan na opisyal na banat ng banat na rin sa administrasyon dati, hindi ko alam anong pagkakaiba nun. Walang banat doon sa sinabi si Colonel Odi. Wala siyang personal na banat. Ang sinabi lang niya, personal withdrawal kay Mr. Marcos. Ayun, ganun klarado. Anong mali doon? Dahil hindi tinawag ng presidente? Dahil lang nakikita ko pagkakamali dun sa maghuhusga sa kanya. Dahil tinawag Mr. Marcos, nasaan siguro. Tapos sinabi niya, tama na, sobra na paglaban ang Pilipinas. So, he didn't even say resign. He didn't even call for the soldiers or the rank and file to withdraw support. It was a personal decision. Parang yung mga tumatayo at nagsasalita sa administrasyon na ito, it is a personal decision. So bawat tao o bawat Pilipino, dapat there comes a point in our life na kailangan natin magsalita. Noong bata pa ako, nandun ako sa EDSA 1. Nung EDSA 2, kay ERAP, wala ako doon. Nasa ibang bansa ako, nag-aaral ako. Tapos sinabihan ako ng boss ko, bumalik ka na kasi may mangyayaring pagpapalit ng gobyerno. Sabi ko, ayoko, hindi naman ako bumoto dyan. So, ito, hindi ko siya binoto, kilala ko sila mag-asawa. Pero yung pag tinitingnan mo, ano ang legacy nitong administrasyon na to? On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol. Binudol tayo sa unity, One word. binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, no? Walang build better more, budol ng budol. Saan ka nakakita ng governance na budol? Ay, sa public administration hindi ho yan napapag-usapan. Sa public administration, pinag-uusapan accountability, transparency.